Hello mga ka-Berks. So, fall na. Wala pang snow. November na. 2nd, 2025. Nandito ako sa backyard. Kasi may hinahanda ako dito na gagawin. Yan, pagtitripan ko ang aking backyard na mag-camping dito. So, hinahanda ko yung aking gamit. Dito ko bonfire. So, ito, takpan ko muna para hindi siya pasukin ng snow kung sakaling mag-snow man. Ayan. Kasi kailangan tuyo ang kahoy. Ito yung lagayan ko ng kahoy. So, ayan. Takpan ko lang muna dyan. Tapos, ito, ilang linggo na to nandito. So, pasok tayo. Ayan. Nano lang ako ngayon mag-video dahil 2 araw na ako lagi na gigising. Weekend ngayon mga ka-Berks. So, 2 araw na akong hindi pumapasok dahil nagigising sa madaling araw. Maaga natutulog, maagang nagigising. Ayun. So, dito tayo sa loob. Kita nyo naman ako, di ba? Kasi may hangin sa loob at medyo malamig na. Hindi pa naman kalamigan. Pero, ramdam mo na. Ito nga nakaano na ako. Naka 2 jacket na ako. So, tingnan nyo yun. Pag dyan ako sa loob, baka madilim na. Ayan. Yung heater ko hindi na gumagana. Bala ko sanang maglagay dito ng heater para hindi naman ako masyadong lamigin. Although, maayos naman yung aking sleeping bag. Pero maganda pa rin ang may heater. Since nandito naman ako sa bahay, di ba? Ba't di anuhin ang kuryente? Gumamit. Di ba? Ayun. Hindi ko alam kung kailan ko maisipan matulog dito. Pero hindi yun pag-usapan natin mga kabit. Kasi kagabi, dahil nga hindi ako makatulog, may pinanood ako. Ayan. Habaan natin at ayokong ng cellphone, humawak. Kung may tungkod naman, di ba? Yan. Yan. Tapos, sana, naririnig kaya ako nito. Sana hindi yung, ko, di ba? Recording. So, yun nga mga ka-Berks. Kagabi, may napanood ako about sa doing nothing. Kasi nga di ako nagtrabaho ngayon. So, doing nothing. Nandun ba tayo sa mga ka-Berks na parang kailangan natin laging may gawin? Na yun ba yung nasa system na natin? Na kailangan laging may gawin? Para yung productivity mo ba? Yung ganun. Yung nakaprogram na sa isip natin na kailangan natin laging maging productive. So, yun nga yun mga ka-Berks, yung system. May naano kay Plato. Philosopher, si Plato. So, ang ang teacher niya, si Socrates. Maraming mga ka-Berks na philosopher. Sila pa lang yung si Socrates, si Plato, at si Aristotle. So, sila yung medyo popular sa akin. Doon sa mga napanood ko or na research ko, according doon kay Plato, ang sabi niya doon sa istorya niya,
Ah, Example na natin yung mga indigenous mga ka-birds. 'Di ba, inosente sila, nabubuhay lang sila sa maliit lang community or medyo large community sila katulad ng Ita. Kung babatayin natin yung mga ano nila, previous life na hindi sila ano, hindi sila aware sa outside world kung ano lang yung kinakabuhay nila doon sa community nila ang mag-hunt, ah, para lang kumain at matulog. Yun lang yung ginagawa nila sa community nila. Nabubuhay sila, yun lang ang ginagawa. Kung kailan lang sila magugutom, nagtatanim din sila kasi kung saan may nagtatanim ba? O magtatanim siguro sila, pero kung isipin mo mga ka-berks, kung dati abundant ang mundo na maraming pagkain, hindi kailangan magtanim, I think, noon. Kasi, di ba, sa probinsya pa nga lang, pag naglalakbay ka sa kagubatan, may makukuha kang mga ano mga gulay. So, I think ang mga indigenous noon hindi nagtatanim, parang nagha-hunt lang talaga sila ng pagkain kasi katulad ng mga mushroom, mga ano sa atin. Kung sa Pilipinas babatayan natin mga ka-berks, 'di ba ang dami nating gulay sa Pilipinas na hindi mo kailangan magtanim. Ang apoy naman nakukuha nila. Ano ba yung dating ginagawa ng mga tao na nag-aapoy, 'di ba? Parang spark lang. Nakakagawa sila ng apoy. So, bear with me mga ka-berks. Medyo mahaba 'to kasi realization lang kung ano yung sistema na ginagalawan na natin na very exhausting na tardiness na ata atong tawag dito, na yung sinasabi nilang rat race, pay pay paycheck to paycheck na sinasabi. So, kung napapagod tayo at parang gusto na natin bumalik sa back to basic, yung simpleng buhay. Sa tingin niyo mga ka-berks, kailangan natin magtrabaho. Katulad nga ng sabi ko sa inyo mga ka-berks, sa Pilipinas, maraming nabubuhay na simple lang. Pero pag naghangad tayo ng maliban doon sa simpleng buhay, may hinahangad tayo. Although, hindi naman masama na maghangad ng gusto natin. Pero kung nasasakripisyo natin yung time na ginugugol natin sa trabaho para magawa natin yung gusto natin, which is na na-occupy nga tayo, di ba? Na parang hindi na natin namamalayan na mas marami tayong ini-stay sa trabaho kaysa sa gawin natin yung gusto natin. At siguro malaking bagay na tukuyin natin yung priorities natin habang bata pa tayo at habang yung goal natin, matutukan natin. Kasi maraming, yun na nga yung sistema mga ka-berks, yung system na parang naka-ano siya sa brain natin na kailangan natin maging useful, maging productive, na to the point nagiging na daw tayo, modern slave dahil nga sa mga kagustuhan natin. Dahil nga previous, 'di ba? Iba naman ang slavery noon, madugo talaga, madugo ang slavery. Pero ngayon, iba na ang way ng pagiging slavery. Yung pag-catch up natin sa mga wants natin. Dahil nga nakapokus tayo masyado sa social media na parang katulad mga ka-berks sa Pilipinas, 'di ba? Dahil maraming nagiging corrupt dahil dun sa status quo na masarap ang buhay pag maraming pera. Pero maraming may pera mga ka-berks na hindi masaya, hindi sila contented,
Na hindi nila nakikita yung happiness kahit marami silang pera, na may pera na sila pero gusto pa nila na maraming pera. Yung contentment, mga ka-Berks, hindi nila ma-achieve. Kaya nga, magtataka ka na hanggang saan ba talaga? Hanggang saan ba talaga yung happiness na magkaroon ng pera? Baka hindi naman talaga yun ang solusyon, ang magkaroon ng maraming pera. Kaya ito, mga ka-Berks, baka matulungan nyo ako o baka isa din kayo naguguluhan na ito ba talaga ang society na kailangan nating galawan, or na manipulate lang din tayo na ganito ang galawan nating sistema. Pero kung gusto mong makalagpas o makalabas dito sa ginagalawan natin, baka kailangan natin umalis sa box. Sa box or sa circle, o doon nakakulong tayo, mga ka-Berks. Kaya nga, katulad ng sabi ni Plato, doon sa kuweba, kung hindi masyadong ang explanation ko, mga ka-Berks, i-search nyo si Plato, yung Cave in the Man, sabi niya. Yun. Maraming tao doon sa cave, mga ka-Berks. Tapos, mayroong mga anino, naglalaro, yung mga finger. Tapos, yun na nakagis na nila, yun ang pinapanood nila. Tapos, mga slave yun, mga tao, mga ka-Berks. Naka-chain sila, naka-chain. So, yun lang ang pinapanood nila. Doon lang sila nakatutok. So, naubos yung mga oras nila na nandun ang focus nila doon sa gumagalaw na anino. So, siguro sa several years na lumipas, yung chain na nakatali sa leeg ng isang prisoner, nakalabas siya. Nakalabas siya sa kuweba. Anong nangyari? Nung nakalabas siya sa kuweba, nakita niya yung totoong mundo na ginagalawan niya. So, nakita niya yung totoong nature, mga ka-Berks. Nakita niya yung totoong sunlight, totoong bituin. Kumbaga, nakalabas siya sa nature, mga ka-Berks. Nature, nakalabas siya. Na-appreciate niya yung mga totoong bulaklak kaysa doon sa mga anino na gumagalaw. Alam mo yung mga laro, mga ka-Berks, na kamay na ginagawang aso, kinakat, yung ganon. Yun lang yung nakapokus nila doon sa cave na yun. So, yun nga, may nakalabas na, na prisoner doon sa kuweba. Ano nangyari? Namulat yung mundo niya, mga ka-Berks, na hindi pala yung kinamulatan ko, yung pala yung mundo. Hindi pala yun. Mas may maganda pa doon sa kinamulatan ko. So, nung nakalabas siya, in-explore niya yung na-discover niya, mga ka-Berks. In-explore niya. Nung in-explore niya, sabi niya, kailangan kong ibahagi ito doon sa iniwan ko, doon sa kuweba. Kasi nga, masayang-masaya siya, mga ka-Berks. Masayang-masaya siya nung na-discover niya yun, na may iba pa palang na magiging masaya siya. So, yung nature yun, mga ka-Berks. Kasi nakalabas siya sa kuweba sa chain. Dun sa prisoner nga siya So, nung nakalabas siya nga, mga ka-Berks, at gusto niya nang bumalik doon sa mundo na iniikutan niya noon. Gusto niyang bumalik para ibahagi niya yung na-discover niya sa labas. Sad to say, mga ka-Berks. Sad to say. So, ito na yung realization, mga ka-Berks. Kapag may nagbukas sa isip mo at i-share mo sa tao, sa tingin mo may maniniwala sa iyo, mga ka-Berks? Sa tingin nyo may maniniwala sa iyo na lalo na ang mga taong mahal mo sa buhay, mga ka-Berks, matagal doon sa kuweba na hindi nakaalis. Tapos sinabi mo sa kanila, hindi, may mas maganda doon. Umalis tayo dito. Sa tingin yung mga ka-Berks, anong paniniwalaan ka kaya na kung ang kinagis na nila lolo, lola mo na ganun ang mundo?
Syempre mga ka-Berks, matagal absorbin yun, 'di ba? Na kumbaga parang hindi ka makapaniwala, 'di ba? Na hindi naman 'yan ang mundo, ito yung mundo. So, anong nangyari mga ka-Berks doon sa nakalabas? Trineten siya na sinisiraan niya lang daw yung, sabihin natin institution, sabihin natin yun, na ito yung totoo, ito yung institution or yung system na totoo. Hindi yan sinasabi mo, sinungaling ka, yung ganun. So, di ba mga ka-Berks, so, naging threat siya doon sa community na yon na binibilog lang yung, o binobola lang sila nung tao na yon na may ibang mundo. So, sa tingin niyo mga ka-Berks, ito kaya yung mundo na sistema na ginagalawan natin ngayon na lagi tayo nakapokus. Katulad ngayon mga ka-Berks, di ba? Minsan nanonood tayo ng cellphone. Lagi tayo nasa cellphone. Wala nang conversation. Di ba mga ka-Berks, napapansin nyo, kanya-kanyang may hawak ng cellphone. Di ba? Sad to say, na kahit nga nasa restaurant kayo, may ka-date ka. Ito, true experience to mga ka-Berks ha. Dalawa sila, mag-asawa. Tapos, kumakain kami ni mama. Sa Kenju to ha, sa Kenju. Japanese restaurant. Dalawa lang sila, mag-asawa siguro yun. Yung babae, panay siya, hawak niya cellphone, scroll, scroll, scroll. Yung lalaki, wala siya, hindi niya hinawakan yung cellphone talaga. Hindi niya hinawakan. Kumakain siya, tahimik siya, wala siyang siguro ini-obserbahan niya yung asawa niya kung anong gagawin. Kasi wala talaga eh. Or ang ginawa pa nga nung babae, picture tayo, yung ganun, picture tayo. Pinicture nila yung dalawa, yung pagkain nila. Then yun, scroll ulit siya. 'Di ba sad to say na yun ang nangyayari sa mundo natin. Na imbis magkwentuhan, lahat nasa cellphone. May kanya-kanya. Baka yun ang ibig niya sabihin mga ka-Berks ni Plato. Sa tingin niyo mga ka-Berks, nandito, ako nga mga ka-Berks, aminado ko. Kaya ako dito sa Canada. Dahil doon sa kakapanood ko sa TV, 'di ba? Yung mga Hollywood movie ng Christmas na magaganda ang mga Christmas tree. Marami mga ka-Berks. Kung oobserbahan yung mga ka-Berks, ang impluwensya ng TV, 'di ba? Nag-umpisa tayo sa TV, wala pa cellphone. Mas worse na nga lang ngayon sa cellphone. Yung TV noon, nakakapag-upo pa tayo sa sala, 'di ba? May pinapanood na news, teleserye, movie, o nag-aano pa tayo sa sala. Ngayon, wala na, kanya-kanya na. Mas naging worse pa nga pag may kanya-kanyang kwarto ang mga bata. Lahat nasa kwarto, hawak cellphone. Parang mas maganda ata mga ka-Berks. Pag minsan naisip ko 'tong mga ka-Berks o baka nga madalas na hindi kaya dito mga ka-Berks, naiisip ko, dito sa western country dahil malamig, mahirap na masarap. Dahil parang less ang iisipin mo sa mga bagay na wala sa Pilipinas. Pero sabi ko nga lagi mga ka-Berks, may positive at negative yun. Hindi lahat positive at hindi rin lahat negative. Kailangan yun nga, i-weight in mo kung saan yung priority mo. So, kung dito sa Canada mga ka-Berks, dahil nga lagi natin iniisip ang healthcare, 'di ba? Ang healthcare dito sa Canada.
maganda siya. Dahil pupunta ka sa doktor, wala ba iisipin or anuman. Kumbaga, dahil nga sa tax na binabayaran, lahat kino-combine para 'pag nagkasakit walang iisipin, 'di ba mga ka-Berks? So, sa Pilipinas naman, kung isipin mo mga ka-Berks, maraming tumanda sa atin na hindi hindi naman pumupunta sa hospital, 'di ba? Parang nakakamatayan na nila na matanda sila. Ah, parang lagi lagi lang nasa isip natin yung security, security na 'pag nagkasakit, 'pag ganito, lahat nasa security. Hindi na ba tayo masyadong nagre-rely kay God na ang buhay natin ay nasa Kanya, na bakit kailangan natin ng security ng government, na kailangan sila ang ah, punuan yung mga pang-aalinlangan natin na baka ganito, baka ganyan. Kahit retirement mga ka-Berks. Ito nga yung institution at system na kailangan ba natin mag-rely sa government para lang mag-survive tayo? O baka ito yung talagang gusto nilang mangyari na mag-rely tayo sa kanila? Na kailangan natin magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho para makuha yung security na yon. Kasi pag nasa system ka mga ka-Berks, kasi system to mga ka-Berks, syempre, kung nag-iisip ka ng security mo about sa retirement mo, siyempre magtatrabaho ka mga ka-Berks. Kasi kailan mo ng retirement, katulad dito sa Pilipinas, SSS, GSIS, kung ano pa, 'di ba mga ka-Berks? Sa mga regular taxpayer. Dito rin sa Canada, ganun din. Pag nasa government ka, sabi mo nga, sandigan ang government pag nandun ka, di ba? So, katulad ng mga lap. So, ako mga ka-Berks, matagal, ilang taon na, 5 years na akong nagtatrabaho sa government pero casual lang. I give up, I give up um, maging full-time sa hospital. Pero yung trabaho ko as a full-time, wala lang benefits. So, yun nga mga ka-Berks, parang feeling ko lumabas ako doon sa box. Na sinasabi ni Plato. Although, hindi pa totally, para baka yung box, nakita ko pa lang, nakita ko pala na mas, kumbaga, nasitro ko na, na nakita ko na yung sun, kumbaga yung plastic mga ka-Berks, sitro, 'di ba? Hindi ko pa nai-step yung yung paa ko. Hindi ko pa nailalabas pero nakita ko na yung shine, yung araw, yung damo, nakita ko na yung sitro. So, I think mga ka-Berks, I think para makalabas tayo dito sa box na to, I think kailangan natin bumalik sa back to basic. Na ito ngayon, question ko. Paano kung lahat ng tao hindi magtrabaho? Na parang katulad dati, lahat ng tao nasa bahay. Nagpo-farming. Finifeed lang nila yung sarili nila. Kung ano yun lang yung pangangailangan nila. Wala silang amo. 'Di ba? Kasi nandun lang sila sa sa community nila. Parang katulad ng indigenous, ng Ita, ng Igorot, dati. 'Di ba mga ka-Berks? Binago lang ng lahat dahil nga sinakop ng western.
Alam na natin ang history mga ka-birds, 'di ba? Ang revolusyon, 'di ba, ng madaming manufacturing na itinayo para maging maunlad ang bansa, katumbas ng distraction sa tao. At yung revolutionary na yon na manufacturing, sino ang nag-benefits? Meron din tayong benefits, for sure. Katulad ng mga sa puso. Siyempre, yung mga naoperahan para mas longer ang yung siyensya. Pero mga ka-birds, mayroon din katumbas na lungkot minsan. Dahil sa mga pagkain din, 'di ba? Hindi na mga natural ang kinakain. Para mag-last ang pagkain, kailangan lagyan para hindi para mahaba ang buhay niya. Para hindi madaling mabulok. Kahit sa pagtatanim. Ako, mga ka-Berks, 'di ba? Nagtanim ako sa Pilipinas. So maraming ah insecticide, fertilizer, hindi natural, mga synthetic, hindi organic. So, ano yung mga kinakain natin, 'di ba? Kaya marami rin nagkakasakit. Pati yung mga hormones, iba na rin. Sabi ni Plato, mga ka-Berks, at ni Socrates, kailangan daw mapagtanong tayo kung ano yung nangyayari sa mundo. Kailangan lagi natin itanong kung anong nangyayari. Kung ano yung magiging solusyon. Kasi kung lagi tayong finifeed lang tayo ng mga nakikita natin at hindi natin tinatanong at yun lang yung paniniwalaan natin. Ano nang mangyayari? Yan lang yung mga ka-Berks. Ang muni-muni ko nung kagabi dahil nga, di ba, namumutla ako. Malamig kasi, mga ka-Berks. Yun nga mga ka-Berks. Yung rat race at yung mga utang natin dahil sa sobrang meron tayong ginugusto. Yung pagta-travel mga ka-Berks, gusto mong i-discover lahat ng gusto mong nakikita, napuntahan. Isa pa yon mga ka-Berks, di ba? Sabi ko nga, social media na, may lugar pala ngayon, maganda. Magandang puntahan mga ka-Berks. Lahat kung pwede nga lang puntahan. Ang tanong, kailangan ba? Na may gift mga ka-Berk ang maging yung contented sa buhay. It's a gift na maging kontento. Na hindi ka masyadong mag-aasam. Lalo na't kung it takes your time. It takes your time na para makuha mo yun, kailangan mong gumugol ng ilang araw, ilang gabi, ilang buwan, ilang taon para magawa mo yung isang bagay na yun. At babalik tayo ulit dun sa cycle na yun mga ka-Berks na dahil sa social media na pinapakita na you'll never be enough. You'll never be enough pag hindi mo yun napuntahan o hindi mo yun nakita. Kasi nga, mga ka-Berks, di ba, yung social media, katulad na Facebook, lagi nagpo-post kung saan na narating mo,
sa anong ginawa mo, ano yung na-achieve mo. Oh. Ah, so, yung mga ka-Berks, baka sana itong shine-share ko sa inyo, mapagtanto nyo rin. Ma-realize nyo din. Magtanong din kayo sa sarili nyo na ito ba yung buhay na gusto mo? O may mas iba ka pang gusto na mas peaceful? Yung mga ka-Berks, alam ko matagal na ako hindi nakapag-video. So, ayun, ngayon, naisipan ko mag-video dahil kagabi, yun, ah, na-motivate ako na mag-video dahil doon. So, yung mga kaberks, see you next time sa mga subscriber kong 1,031. 34 na siguro yun. So, salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. So, see you next time. As always, do what makes you happy. And always ask kung tama ba yun. Okay, bye-bye.